Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos mismo. Ang Diyos ang siyang namamahala sa lahat ng mga bagay at ang nangangasiwa sa lahat ng mga bagay. Nilikha niya ang lahat ng mayroon. Pinangangasiwaan niya ang lahat ng mayroon. At pinamamahalaan din niya ang lahat ng mayroon at nagkakaloob sa lahat ng mayroon. Ito ang kalagayan ng Diyos at ang pagkakakilanlan ng Diyos para sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng mayroon. Ang tunay na pagkakakilanlan sa Diyos ay ang lumikha at ang namumuno sa lahat ng mga bagay. Ang gayon ay ang pagkakakilanlan na taglay ng Diyos at siya ay natatangi sa gitna ng lahat ng mga bagay. Wala sa mga nilikha ng Diyos, maging sila man ay sa gitna ng sangkatauhan o sa espiritual na mundo, ay maaaring gumamit ng anumang mga pamamaraan o dahilan upang magpanggap o palitan ang pagkakakilanlan at kalagayan ng Diyos, sapagkat mayroon lamang isa sa gitna ng lahat ng mga bagay na taglay ang pagkakilanlang ito, kapangyarihan, awtoridad, at ang kakayahang mamahala sa lahat ng mga bagay. Ang ating natatanging Diyos mismo. Siya ay nabubuhay at gumagalaw sa lahat ng mga bagay. Maaari siyang tumayo sa pinakamataas na lugar, sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Kaya niyang ibaba ang sarili niya sa pamamagitan ng pagiging isang tao, sa pagiging isa sa gitna niyaong may laman at dugo, humarap ng malapitan sa mga tao at nakikibahagi sa kanila sa hirap at ginhawa. Kasabay nito, pinamamahalaan niya ang lahat ng mayroon at nagpapasya sa kapalaran ng lahat ng mayroon at anong direksyon ang tatahakin nito. Higit pa rito, ginagabayan niya ang kapalaran ng buong sangkatauhan at ang patutunguhan ng sangkatauhan. Ang isang Diyos na gaya nito ay dapat sambahin, talimahin, at kilalanin ng bawat buhay na mga nilalang. At kaya, sa alinmang grupo at uri sa gitna ng sangkatauhan kakabilang, ang paniniwala sa Diyos, pagsunod sa Diyos, paggalang sa Diyos, pagtanggap sa pamamahala ng Diyos, at pagtanggap sa pagsasaayos ng Diyos para sa iyong kapalaran, ang tangi mong pagpipilian at mahalagang pagpipilian para sa bawat tao, para sa bawat buhay na nilalang. Sa pagiging natatangi ng Diyos, nakikita ng mga tao na ang kanyang awtoridad, ang kanyang matuwid na disposisyon, ang kanyang diwa, at ang mga pamamaraan kung paano siya naglalaan para sa lahat ng mga bagay ay natatangi. Ang kanyang pagiging natatangi ang nagpapasya sa tunay na pagkakakilanlan ng Diyos mismo at ito ang nagpapasya sa kanyang kalagayan. At kaya, sa gitna ng lahat ng mga nilikha, kung ang sinumang buhay na nilalang sa espiritual na mundo o sa gitna ng sangkatauhan ang magnais na tumayo sa lugar ng Diyos, magiging imposible ito, na animoy pagtatangka na magpanggap na Diyos. Ito ang katotohanan. Ano ang mga kinakailangan ng sangkatauhan sa isang lumikha at namamahala na kagaya nito, na taglay ang pagkakakilanlan, ang kapangyarihan at ang kalagayan ng Diyos mismo? Ito ay dapat nang maliwanag sa inyong lahat na narito ngayong araw.
At dapat matandaan ninyo at ito ay parehong napakahalaga para sa Diyos at sa tao.